Hello, hello! Niyanasad ko ang inyong kachika Kels. Gabi na kaayo. Pwede nga di ko magsulti-sulti diri. So first on the list, na ako'y pangutanan ninyo. Have you seen a ghost? Ghost. Abi ko kani ghost kay tugay niagibit ang Valentine's. So, naaginay na ghost or na-assign ng ghost. So, mo na na bago nga term kung mang-Indian ka og tao, mang-ghost ka. Karon na sa bago nga ghost. Sa una natay ghost employees, no? Karon na sa bago ghost students. Ako sa una naana sa kunya doon ang ghost students. Pero tinuod ngayon nga ghost kay katong nayo sa kaeskwelahan dito. Nga na ay teacher na third eye. So, makakita siya nga na mga estudyante nga. Wala siyang listahan. Nga dili sa niya kada adlaw makitaan. So, mga ghost students. But now it's different. Because na-involve ni siya o katong voucher gani sa senior high. Diba, na mga students maka-avail na sila og subsidy. Pinaagi sa voucher system. Karon hibuan sa government sa DepEd particularly pag lingkod ni Secretary Angara sa Department of Education nga nadi ay ghost students. So takay ba kinsa involve ani? Surely involve ang eskwelahan. It could be wrong reporting or jacked up number of students who avail of their vouchers, or it could be that sakto ang sa eskwelahan pero pag abot sa DepEd ay mga employees dito nga nag-bloat sa record. So, in effect, naka-claim sila og dako from the government. Pero, wala pa dito kay baw. Kinsagoy, asa gyud ang nagsugod ang corruption ani. So, as of now, ila pa nang gituki. And then, Secretary Angara, ni-vow gid siya nga mag-sample gid siya. Siguro sampulan gid niya tong mga nagsayop or katog yung nituyo gid ani nga practice para lang makakwarta. No? So, let's just kanus amni ato lang ning mo reflect sa atong kaugalingon, no? Kung kanus ani nahitabo unsa nga tuig. So, before sa panahon ni Kuan sa atong last secretary before ni Angara. So, murag ana na siya dapit na hitabo. So, kay ba natakinsa na siya. So, siguro is we need to exercise to keep out these ghosts. So, sa kuan pa, sa simbahan pa, exercise mo, you take authority. So, kita sirupod as a whole, mga Filipino, let us take authority, no, over our nation. Nga unta, wala na ng mga kuan pasaway ng mga empleyado or kinsa ba na sila nga nagpanamastamas in town sa atong sistema para lang makakwarta. So, mo na siya. Second list is migration in other countries. So, kita ba mo katong kanas pa man to October 2023 katong ang mga Hamas from Gaza nitabok sila sa Israel na may festival dito, music festival nang ngidnap to sila gipang daan nila sa Gaza para mahimo hostages niya karon napay mga hostages nga gipang uli nila karon, and sad to say na yung mga patay na and in a cafe nakasud na sila sa mga lungon. Unya ang shocking ani is makayon ka nga ang Hamas ra may bad, no, pero katong gipang sudog lungon, no, usa ka mama niya duha ka bata ang may pakaayo giprosesyon nila sa Gaza. Unya nag-chant din sila, nag-cheer sila. So, makain ka nga
Isa may evil ani. Ang evil ba katuro ba naghimo sa action or katong ni cheer pud, no? So katong mga countries sa Europe nga nanawat og mga immigrants, mga refugees, mag-isip-isip pud sila no kay kanang tan-awa ra gud ang mga tawo nga ilang pangdawaton didto. In fact, na mga protests nga dili na sila manawat og immigrants kay bisan naman og kuan dili jud nato maka deny nga the once peaceful place that they had in Europe karon gubot na sad tungod sa daghang foreigners. And one of the sources of ani nga foreigners are refugees from countries who are also in chaos. So they import because they take in immigrants, but they also import hate, they import chaotic attitude and everything. So, wanang daghang mga katong mga residents gyud nga original sa ilang mga countries sa Europe, they are saying no. And in fact, other countries are really putting into law nga dili na gyud sila modawat og immigrants. So, lisod jud no? Kay luoy pud baya no ang katong mga victims pod sa mga kagubot sa laing nasod. Luoy pud sila. At the same time, kung mudo po sila laing lugar, bisang wala po sila no kanang set aside sila ilang mga personal interest, personal hate, and they have to follow kung unsang balaod ana nga lugar. So, kana bitang say nga, if you're in Rome, be a Roman. Murag mga Filipino na murag anad kayo ana. Murag anad ta mo fit in kung asa ta nga lugar. Fit in ra ta. So, mo nang resilient ta when it comes to being placed out of our comfort zone. Okay? Resilient raman ta. No, di ba ito makahawad good. If you cannot compete with the people who are living there locally, low profiles alang ta, and we have to adjust. And we have to maminaw lang ta kung asa ta dapit mo fit in. And we have to learn and we have to abide with the law. Di ba? Mga po na buhat mo sa mga refugees. They have to abide with the law. And tunlon sa lang nila ilang ka-high pride kay kanimanggong mga immigrants from the Arab countries. They are a race nga kanang dugay na bitaw sila. So, they're in the Bible. So, they believe nga since they've been through a lot and the history is very rich and counting way back papila ka thousands of years ago, they've been there. Pero unsa man nagkagubot man nilang countries, so, set aside silang pride, no? Unta, no? Bitaw, para dili libog ba? Why gubot? Unya, tomorrow is February 25. It is the EDSA anniversary. Sad to say, wala man gi-declare as holiday. Nga unta, pila na ka years, holiday magina siya. So, people will say it's part of the effort to revise the history. So, history revisionism. So, wala siya. So, nag-take og initiative ang mga laing ubang mga schools, no? Especially kato mga private schools nga mo kuan sila. They have to take a break from the regular schooling. Others are declaring it holiday and others are holding symposiums or seminars, whatever, with holy masses celebrated. So, iya na lang, no? Pahinungod para mahinumduman ang EDSA revolution. No? Nga nag-free sa Philippines from a very long dictatorship. No? So, unta, bisan pag naiplano nga i-revise ang history, our youth are expected to delve deeper into our history, especially with
naman ti internet, so kaya na nila. No? Let's not rely on the regular education that we have. We have to take, kadlabi ng mga heroes, no? Wala naman sa kwarta. So, like, we study the saints. One saint, we also have to study our national history. Maybe one hero at a time po, unsang yun, sa ilang mga contribution to our freedom, no? Sa atong culture. And lastly, we have a new undersecretary of the PCO, or Presidential Communications Office, I suppose. I think that's the definition, and that is Attorney Claire Castro. Kanang abogada ni siya, trial lawyer, and vlogger, and a commentator, radio commentator, and she was with ABS-CBN sa una, and then pagkatapos sa franchise, nawala na siya kay limited naman kayo ilang broadcast. So, mana siya. So, we are expecting siya magbadbad sa mga fake news nga mo gawas. And ako nagsubaybay ko aning iyang program with Batas with Attorney Claire Castro. I don't know kung mag-vlog ba ni siya. Kay mga government employee naman siya. So, let us just see kung mag-vlog ba siya. Kay sa mga katinawan gyud sa mga issues, nga ako yung dungan, no, akong adtuan gyud nga vlog is, first is Attorney Claire Castro. Then sa Bisaya, si Leo Lastimosa. And kung ganahan kong nubo ra, wala ra 15 minutes, si Kuan, Enzo Recto. Unya, we have also Vlad, from Zamboanga, masunod siya. Dean Vlad. So, mugbo ra ning ilaha. So, that's all for tonight. I wish you good night and have a peaceful rest. Bye-bye.